Ito ngayon mga kababayan ang mga latest na balita. Galing po sa One News at saka Philstar. Sabi diyan, Duterte takes over Kibuloy assets. Yan Philippine Star, 2 hours ago pa lang. Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Israelito Torion said, former President Rodrigo Duterte is now the administrator of all the assets of Pastor Kibuloy. Yan po ang balita ngayon. September 11, 2024. Kaya tama yung post ko mga kababayan kahapon. Sabi ko mga kababayan, sa pagkahuli po ni Kibuloy, non-bailable po Mabigat po ang kanyang asunto. At yung asunto niya dito sa Pilipinas at saka sa Amerika, other than yung qualified human trafficking, sexual abuse, parehas na mabigat. Ano ikako kaya ang nararamdaman ng administrator ni Kibuloy? Yung dating Pangulong Digong, malungkot o matutuwa? Ano tingin ninyo? Ito yung post ko mga kababayan kahapon 22 hours ago. Sabi ko, bagay naman pala sa kanya ang orange na damit. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng kanyang administrator na si Diggs? Malulungkot o matutuwa sa laki ng yaman na maiiwan? Ano tingin ninyo mga kababayan? Kaya siguro niya Mr. Maravillas, napakalakas ng loob ni Inday na awayin yung Congress. Di ba? Wala siyang paki. Full blast na yung away, all out war. Kaya lang mga kababayan, sabi nga natin, the writings on the wall, mga kababayan, are becoming clearer and clearer kay Inday. Dahil sa tigas ng kanyang ulo, sa kanyang pagiging bratinela. Spoiled brat, mga kababayan, ayaw magpaliwanag sa Congress. Walang pagrespeto sa Congress. Ininsulto niya talaga. At pinili niya mga kababayan yung magpa-interview sa media para walang tanong-tanong sa media. Pwede siyang magdikta kung ano lang yung sasabihin niya. Walang cross-examination. Kaysa po magpaliwanag ng kung paano niya ginamit yung pondo ng bayan sa Kongreso. Sabi ko nga po, ill-advise po si Inday. Kaya lang, alangan man tayo yung mag-advise sa kanya. Sabi ko nga, sabi ni yung emperador ng France, do not disturb si Napoleon Bonaparte. Do not disturb your enemies or your enemy when he is committing mistakes. Diba? Nagiging malinaw na po. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Ano niya, Mr. Maravillas? Mene, tekel o parsin. Ito yung writings po on the wall, Sabi ko diyan, the writings on the wall, mene, tekel o parsin. Ayan dapat ma-impeach na itong si Sara. Hindi na siya karapat-dapat na maglingkod sa ating pamahalaan. Impeach Sara. Impeach Bratinela. Mene, tekel o parsin. Your days are numbered. Tinimbang ka, ngunit kulang. Pero balikan ko muna mga kababayan yung latest na balita tungkol sa kayamanan, mga assets ni Pacquiao. Tinake over na yung assets po. Ni Digong. Sabi ko sa inyo, wise din itong si Digong.
Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Israelito Torion said former President Rodrigo Duterte is now the administrator of all assets of Pastor Apollo Kibuloy. Matagal na siya na inappoint. Last year pa yata yon, kung di ako nagkakamali. Administrator. Ngayon, totally, tinake over na niya yung assets. Di wow? Siya na yung bagong pastor ngayon. Mauulan ng mga morali. Prayer rally na punong-puno ng pagmumura. Pag tinake over po, at his disposal na. Yung yaman po, billion-billion yata itong assets niya. No? At his disposal na. Mga kababayan, yung yaman ni ni Pacquiao, baga nga niya Mr. Maravillas, ang administrator niyan, si Pacquiao, baliktad, ang talagang may-ari, si Diggs. Ayoko, I want to disabuse my mind sa ganyang pag-iisip po, na baka ang totoong may-ari ng asset ay yung mga Duterte. Dito tayo, stick tayo sa kwento. Ayoko mag-isip na kung ano-ano. Basta ito po yung balita. Davao City, former President Duterte has taken over as administrator of all assets. Si supporter, Pastor Kibuloy, even as the Kingdom of Jesus Christ has to tighten its belt as the Court of Appeals has extended the freeze order on the bank accounts, real estate, and other assets registered under Kibuloy's name and the Kingdom of Jesus Christ. Yes, the former president is now the administrator of those assets, but the Kingdom of Jesus Christ has to do some belt-tightening measures because of the freeze order, sabi po ni Atty. Torion. According to the Anti-Money Laundering Council, the freeze order has been extended to February 6, 2025 based on the October 20 ruling of the Appellate Court. On August 7, the Court of Appeals initially imposed a 20-day freeze order after finding merit in the sexual exploitation, human trafficking, and financial smuggling cases filed against Kibuloy and 4 others. The extension of the freeze order would mean there will be no funding for the operations of the Kingdom of Jesus Christ, its church, its Jose Maria College and Law School, the continued construction of the 75,000-seater Kingdom, and other commercial establishment run by the congregation. The freeze order covered Kibuloy's 10 bank accounts with Banco de Oro and Metropolitan Bank and Trust Company, as well as 7 real estate properties in Davao del Norte, Davao City, Davao Oriental, Mati, and Rojas City. Matindi po yung kayamanan na tinake over ni Diggs. Kaya ang tanong, ano kaya yung nararamdaman ngayon ni Diggs sa pagkakulong ng kanyang best friend na si Pacquiao? Malulungkot ba o matutuwa? Ano tingin ninyo po, mga kababayan? Ayan man lang. Bala na kayo kung ano din yung iisipin ninyo. Balik tayo dito sa ating main topic. Ito pong pinagagawa ni Inday. Inaway na ng todo yung Congress. And because of that, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Mene, tekel o parsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. And your days are numbered. The days of your kingdom are numbered. Yan po ang ibig sabihin nun, na writings. Sabi ni Propeta Daniel. Imbes kasi na sagutin niya in the proper forum, mga kababayan, umiiwas si Inday. Ayaw niya kasing matanong. Mas gusto niya na magpa-interview. Kasi sabi ko nga, sa interview po ng media, madidiktan niya kung ano lang yung dapat itanong. Yung mga ayaw niya na maungkat kung paano ginamit yung pera ng bayan, siyempre hindi niya sasabihin. Pero kung sa Congress po,
Hindi lulusot ang ganyang mga squid tactics. Iwas pusit. O ngayon, ito yung reaksyon ng ating mga congressmen. Sa patuloy na pag-iwas, hindi nag-attend po ng hearing kahapon. Sumulat na lang po si Inday. Ito yung statement ni Inday. Office of the Vice President's non-attendance. Statement of the Office of the Vice President's non-attendance at the budget hearing. Sabi po niya, the Office of the Vice President would like to inform the public that it will not be attending the Committee on Appropriations hearing on the proposed OBP budget for fiscal year 2025 scheduled for today, kahapon po. The reasons for such have been addressed in a recent interview of the Vice President released earlier this morning. Yan pong riniplay natin kahapon. Mas pinili niya na magpa-interview sa media kaysa magsalita sa Congress. Kasi sa media po, napili niya kung sino yung magtatanong sa kanya lang. walang cross-examination. Yung gusto lang niyang sabihin, yun ang sasabihin niya. Hindi man po maaari ang ganyan. Iwas pusit. Moreover, sabi niya, as stated in the letter addressed to the Speaker of the House of Representatives sent earlier today, the Office of the Vice President has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for the fiscal year 2025. In view of the foregoing, the OBP differs entirely to the discretion and judgment of the committee regarding its budget proposal for 2025. Yan ang palusot ni Inday. Sinabmit ko na niya lahat ng documentation para sa budget proposal namin for 2025. So ano pa niya? Bahala na kayo kung i-approve ninyo, hindi ninyo i-approve. Hindi yun ang punto po ng Kongreso. Before nilang i-approve yung 2025, may power po ang Congress na alamin mo na yung previous budget, yung 2023, 2022, paano mo ginastos. Para kampante yung isip ng mga congressmen na tinama at ginamit sa tama na pamamaraan. Walang winaldas. Di ba? The Congress has the power of the purse. Paano magtitiwala na bigyan siya ng tamang budget based doon sa kanyang proposal sa 2025 kung hindi niya maipaliwanag yung previous? Di ba? Yun ang punto ng mga congressmen. Bakit siya hindi magpapaliwanag? All other agencies of the government, tulad ng DepEd, ang nagpapaliwanag ngayon si Angara, kaya lang lumitaw doon yung mga anomalies. Nangawakan ni Inday, mga kababayan, yung DepEd, yung DOT, yung Ombudsman, all other agencies of the government, including the Office of the President. Kaya lang yung Office of the President, mga kababayan, hindi mismo yung Presidente yung nag-attend, kundi yung Executive Secretary as the little President. Ang rason, mga kababayan, ng kanyang kalyado na si Marcoleta, tulad niya ng time-honored tradisyon natin dito, ng budget ng Presidente at Vice Presidente, hindi na nilalagay sa hindi na sinasailalim sa scrutiny. It is approved in just minutes. Tulad ng previous years. Yung previous years kasi pa, wala pang nasisilip na mga irregularities. Ngayon po, may nasilip sa panahon ni Inday. So, alangan man na susundin yung time-honored tradisyon. Tama po? In fact, kahit sa Bible po, yung tradisyon dapat, hindi yun binibigyan ng weight over doon sa mga dapat na gawin na tama. Ibig mong sabihin na Congressman Marcoleta, alam na ng mga congressmen na hindi tama yung paggamit ng budget ng Office of the Vice President because of the time-honored tradition na dapat hindi na isailalim sa deliberation, approve agad, yun ang gagawin ninyo. So that is a disservice to the Filipino people. Tama ba?
Na mas binigyan mo ng halaga yung tradisyon kaysa sa tama. Isa Bible po, bawal ang ganon. Iyan po malinaw, Mark 7, verse 7. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots in cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Ibig sabihin, binigyan mo pa niya ng halaga yung tradisyon mo sa utos ng Diyos kaysa sa utos ng Diyos. Hindi sa case, mga kababayan, sa Congress, mas binigyan ng weight ni Marcoleta yung time-honored tradition kaysa sa paggawa ng tama. Ano yung tama? Base sa batas, kailangan yung budget ng lahat ng departamento dumaan po sa proper scrutiny. For transparency and accountability. No one is above the law. Yan ang proseso. Tapos yun pong akusasyon ni Inday na dalawa lang daw kasi kaya siya nag-resign. Mamaya i-replay ko yung interview sa kanya. Dalawa lang daw kasi ang nagkokontrol ng budget dito sa Pilipinas. Dalawang tao, si Martin Romualdez at si Saldico. Mga mangmang lang po ang maniniwala sa ganyang statement. Kasi po, sabi nga natin sa post ko, ito basahin ko na lang para dire-diretso. Malabo man ang mga sinasabi, akusasyon ni Inday. Kasi po, ang budget po ng bawat departamento, sinasabit yan po sa DBM. Pinaliwanag ito sa interview ni Christian Esguerra, ni Congressman Abante ng Maynila. Bawat departamento, sila yung nagpiprepare ng budget. Halimbawa, DepEd, Office of the Vice President, Office of President, in all the rest of the different departments. Tapos, isasubmit nila sa DBM at saka sa Office of the President. At saka nagiging party siya ng proposed AGA o General Appropriations Act for the next fiscal year. Then, sinasubmit siya to Congress for review. Kaya may hearing for transparency and accountability. Then, pag maayos na, ipapasa ng Bicameral Conference Committee ng Congress. Then, isasubmit ang final budget approved ng both houses, meaning ng Congress, House of Representatives at ng Senado. Tama po? Kaya malabo po yung sinasabi ni Inday na dalawa lang yung nagdidikta. Ilan yung members ng Congress? More than 300. Ilan yung members ng Senado? 24. Plus, mga kababayan, yung gumagawa ng budget, yung bawat department. Paano ididikta ni Saldico at saka ni Martin lang? So baseless po, madaling sabi, ang mga sinasabi ni Inday. Malabo pa sa malabo pa sa sabaw ng pusit. Yan po. Then, isa-submit to the President for signature. So ayaw ni Inday humarap sa Congress kasi ang lahat niyang mga sinasabi, siguradong basag po. Kaya pinili niya po na press statement lang ang kanyang gagawin. Ito po ang kanyang mga sinasabi, which is totally baseless and ridiculous po. At mali yung forum ng kanyang tinatakbuhan. Sabi nga natin, yung taktika po ni Inday, parang yung sinusundan niya, yung ginawa ni Pacquiao, imbes sagutin sa husgado, imbes sagutin yung kanyang problema sa Senate in Congress, di ba may siya, pending warrant of arrest, arrest order, pati sa Kongreso and Senado. Umiwas siya. Ayan tuloy, mga kababayan, yun ang sinapit niya ngayon. Naglungga siya doon sa Kingdom. Inabol siya ng mga pulis ni General Torre na corner. Ayon, kulong siya ngayon. Malamang yun din po ang sapiti ni Inday. Kasi umiiwas siya na magpaliwanag sa tamang forum. Baka ma-impeach pa siya. Tama ba?
Il-advise po si Inday ng kanyang mga handlers, ng kanyang mga political advisors. Iwan ko kung sino yung mga handlers ni Inday. Ay, mga handlers ni Inday, pinapahamak ninyo yung inyong manok. Binabaon ninyo ang kanyang political career. Baka pag na-impeach siya, hindi na siya makatakbo sa anumang government position, maski kagawad sa barangay. At because of the, kinasadlakan niya na maling paggamit ng pondo ng gobyerno, baka makulong pa siya for grabbing corruption. Yun na ngayon ang pinag-aralan ng mga congressmen. But anyway, buhay niya yan, mga kababayan, her choice. Pipiliin ba niya yung tamang daan? O maling daan, mga kababayan? O ito si Inday, mga kababayan. I-replay natin. Ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ulitin natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Wrong. Yan ang katotohanan. False. Ang halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. O ngayon, kung sa Congress niya ito sasabihin na may humihingi, di siyempre tatanungin siya, sinong humihingi sa inyo? Pangalanan mo kung sino mga congressmen. Kaya sa media siya, mga kababayan, nagsasalita kasi walang follow-up question. Yung nagtatanong sa kanya, malamang yung question po prepared niya. At kung halimbawa may maling question na i-post, itanong sa kanya, yung media malamang i-edit po. Doon sa Congress, walang editing. Nagets na ninyo? Siyempre, tatanungin siya, kahit ako, halimbawa, sa akin siya magpa-interview, hindi siya sa akin magpapa-interview kasi hindi niya ako pwedeng diktahan. Yung mga politiko rito, most of the time, mga kababayan, pag ako ang anchorman, umiiwas sa akin po, wag na niya magpa-interview kay Mr. Maravillas kasi hindi mo madiktahan si Mr. Maravillas kung ano yung dapat na itanong. Lalo kung panahon ng eleksyon, yung ginagawa ng mga politiko, may prepared question. Ayaw nila ng tanong na mapapasubo sila. Lalo na sa tungkol sa paggamit ng kwarta. Kasi siyempre, during election time, mga kababayan, papugi sila para makakuha ng boto. Nagets ninyo? Kaya ito yung pinili ni Inday na sistema. Yung siya lang yung magsasalita based sa gusto niyang sabihin. So dapat pangalanan mo po, Inday, sino ang humihingi sa yung mga congressmen. Kaya dapat sa Congress ka magsalita o kung hindi sa Senado para ma-cross-examine. Hindi yung aligasyon ng aligasyon tulad ng sinasabi po ni Pacquiao na ipapapatay daw siya ng Amerika kaya ayaw niyang sumuko. Palusot po, mga kababayan, pagkatapos ngayon, nagmasakote, propaganda naman yung mga na hindi man sa loob ng kingdom, sumurrender, doon daw sa bundok, sa
Hindi na uubra yung ganyang mga kwento ninyo. So yun, Inday, walang maniwala dyan sa mga akusasyon mo kasi ayaw mo na tinatanong. Gusto mo lang magkwento ng kwento mo. Yung side mo lang. Hindi pa pwede yung ganon. Tama? Ay, diretso natin mga kababayan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Ano ba ang, magkano Sino? ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Malinaw po na based doon sa lumabas sa investigation, sa 6,000 plus na dapat na classrooms na dapat ipagawa sana ni Inday, may budget siya ha? 192 lang po yung naipagawa niya. Ibig sabihin, binigyan siya ng budget, hindi man niya po ginamit, hindi man siya nagtrabaho. Yan po, oh. Sara-led DepEd only built 192 classrooms out of 6,379 target. Sabi ng COA. You see, pagkatapos magrereklamo ka, binigyan ka nga ng budget, kaya dapat sa Congress ka nagpapaliwanag, hindi dyan sa pa-interview. Kasi dyan sa sa pa-interview, walang cross-examination, walang susupla sa'yo sa mga kasinungaling. O, di ba? Pure propaganda yung ginagawa ni Inday po using media. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. O di maganda! Ayaw mo ng ganon, pero wala kang nagawa. Yung 5 billion, dati, ginawang dinagdagan, naging 15 billion. O di wow! Bakit ka pa nag-resign? Dinagdagan pa nga. Yung 5 billion budget, ginawang 15 billion, may reklamo si Inday. Anong problema ng taong ito? Kung binawasan ka ng budget, yun magreklamo ka. Tulad ng yan ang simula ng hindi pagkakainintindihan talaga po, pera. Yung Congress has the power of the purse. Nang tanggalan si Inday ng confidential funds, doon nagsimula po. Kasi yung confidential funds, hindi na secret nga eh. Inasili po. Anyway, idiretso natin yung sinasabi po ni Inday. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion. O di wow, maganda. Yung classroom construction ng Department of Education. Naging 15 yung 10 billion billion na yon, hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Yun ang dapat na i-declare niya doon sa investigation ng Congress para masagot po ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Hindi yung nagpapa-interview lang siya sa media. Diba? Na walang magtatanong sa kanya kung bakit siya nagrereklamo na yung 5 billion dinagdagan ng 10 billion, trinipli pa. Mali nga yung term na ginamit niyang chinap-chap. Paanong chinap-chap gustong chap-chapin na yung 5 billion mo na dating budget, ginawang 15 billion, dinagdagan ng
10 billion. Dapat matuwa ka. Dapat sasabihin mo kay Saldico at kay Speaker Martin tambaluslus. Kahit dinisrespect kita, hindi ako nagtanaw ng utang na loob sa'yo, na ikaw yung nangampanya, sumakay ako sa partido mong lakas, CMD, ikaw yung aking, tawag dito, campaign manager, sumasalang na lang ako sa stage. Pero despite that, dahil tinanggal mo yung confidential funds, kaya tinawag kitang tambaluslos. Pero ngayon, binigyan mo pa akong additional na 10 billion. Yung 5 billion, ginawa mong 15 billion. Salamat, Martin. Salamat, Saldico. Dapat ganun. Ang ginawa mo, nag-resign ka. Kasi hindi mo pwedeng pakialaman. Yan ang sabi mo. Yung dinagdag na budget, sila yung may control. Ay, dapat. Kahit sila yung may control, okay, bala, responsibility ninyo rin yan. Ang importante, itong 5 billion na unang allocation, may control kami dito sa DepEd, i-implement ko. Tama? Yun dapat. In the rest, nag-implement yung Public Works and Highways. Hindi man po ang nag-implement, si Martin kasi Saldico. Ang nag-implement po, the agencies of the government, the proper agency of the government. And dapat man talaga sa construction ng mga classrooms, DPWH man dapat talaga. May departamento tayo na dapat nagko-construct, hindi man yung dapat direkta sa DepEd. Tama? Kayo dapat recipient lang. Ang focus ninyo dapat hindi sa construction, kundi ang focus ninyo sa DepEd, yung taas ng quality ng edukasyon. Ayan nangyari po bagsak yung quality ng education natin. Kasi yung focus ninyo sa construction, hindi man nga ninyo nagawa. 192 lang ang naipagawa. Sara-led DepEd only built 192 classrooms out of 6,379 target, sabi ng COA. So gumagawa ka ng rason para makaiwas ka sa questioning, question and answer ng Congress, at hindi makalkal kung paano ginastos yung 25 million pesos in just 11 days. Hindi mo kayang ipaliwanag yung disallowed na 73 million ng COA. Huwag kami inday. Impeachment is waving. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Hindi mo mauuto yung mga mamamayang Pilipino. Mga mangmang lang siguro, baka maniwala sa iyo. Pero yung mga nag-iisip po, malabo. Humarap ka sa Kongreso, magpaliwanag ka sa tamang forum, hindi yung taktika mo, yung style ni Pacquiao, umiiwas sa questioning ng Congress, ng Senado. Ayan tuloy, huli na siya ngayon. Kailangan niyang magpaliwanag ngayon sa husgado. Di ba? Kung ano-anong palusot. Tuloy natin. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon. Ba walang corroborative witness? Nag-aakusa ka. Ibig sabihin, ikaw lang yung dapat paniwalaan. Yung kwento mo lang. Kahit sa Bible po, ba walang ganyan? Once ikaw ay nag-aakusa ng kung sino, sabi sa Bible, dapat maiarap kang testigo. At yun din ang pattern ng ating justice system all throughout the world. Hindi pwedeng yung kwento mo lang ang paniwalaan. Yan po ang batas, mga kababayan, ng tao at batas ng Diyos. Deuteronomy 19:15. Anong sabi diyan? One witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense they may have committed.
A matter must be established by testimony of 2 or 3 witnesses. Basag na basagan niya Mr. Maravilla si Inday sa talata. Ang gusto niyang mangyari, yung kwento niya lang ang pakinggan. Hindi pa pwede ang ganon, Inday. Kahit sa Bible, noong panahon, at kahit ngayon, yun ang pattern po. And 1 witness is not enough. Dapat 2 o 3. Tapos sasabihin mo, hindi na kailangan ang corroborative statement or witness sa iyong mga inaakusa na gustong chap-chapin ng mga congressmen yung pundo mo. What? Sabi ko sa iyo, Inday, mangmang lang ang mapapaniwala mo. Sa kongreso ka magpaliwanag, yan ang forum. Sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. O di maganda? 15 billion? Anong problema mo doon? So, maiintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Mali. Sa budget ng bayan natin. May Senado, Halimbawa, may Kongreso. Taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 Hindi man mabasa billion. po, maayos. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. O di maganda, nadagdagan pa, 19 to 24 billion. Approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So may problema talaga po si Inday. Ayaw niyang dinadagdagan yung budget. Saan ka nakakita ng secretary na dapat sana matuwa? Baliktad eh. Kasi naman anya Mr. Maravillas, yung idinagdag na budget, wala siyang control. Yon. May control, DPWH. May duda na kasi po tungkol sa confidential funds. Kaya nga tinanggalan ka. O ngayon, ang plano ng Congress, tanggalin lahat yung mga budget na hindi man dapat sa'yo. Ibabalik doon sa DOLE. Ibabalik sa DSWD, yung mga services, sa DOH, yung sa medical. Tama yon. Ang sabi, narinig natin sa hearing, mga kababayan, ang ibibigay kay Inday, 120 million na lang yata, 130 million. 11 days lang, ubos na. Pag ganyan. Yung basta't maka-operate na lang ng maayos yung Office of the Vice President. Kasi ang Office of the Vice President, ang Vice Presidente po, spare time man lang. So basta't may pasweldo, may parenta, yung renta nga po, overpriced. Yung rental ng opisina ng Vice Presidente, 53 million. Overpriced po. Iyan ang proposal ng minority. Gawin na lang 120 yata. Anyway, sa mga susunod nating discussion po, kasi mapapahaba masyado. Atin, itong sinasabi po ni Inday, idiridiritso ko na po. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan hindi man mabasa, ang classroom construction. Hindi ma-examine ng publiko. Billion. Makikita nyo yon sa papel.
Lahat lang sinasabi mo, makikita sa papel. Di man maintindihan Pagdating yung namin papel. sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion? Kita mo na? Di, kinontra mo lang yung sarili mong statement na dalawa yung nagkokontrol ng budget. Si Saldico at saka si Martin. Yun pala, may mga senador na nag-examine. Hindi dalawa lang yung nagkokontrol ng budget ng lahat ng departamento, including Office of the Vice President, kundi maraming tao. It's the whole Congress, both the Senate and Congress, the House of Representatives, kasi sila yung may tinatawag na the power of the purse. And that power of the purse, hindi man yun yung Kongreso yung si Martin ang gumawa niyan. Nasa batas yan. Naintindihan mo na, Inday? Tuloy natin. Ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Naglalangi siya sa mga senador. Kaya makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa... Tatlo na lang na senador yung kakampi mo dyan. Diretso. Galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms. From 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Duda nga sa DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Duda nga, kaya hindi binigay sa iyo yung discretion. Kasi nga, may masamang records. 11 days, 125 million. Sinemot. Para may check and balance. Binigay siguro yung kayo na niya sa DPWH. Kasi mahirap si Inday nakausap. Ayaw nang tinatanong. Kayo dyan sa DPWH, you can defend your budget at buwilo ka naming tanungin. Hindi kayo nagagalit pag tinatanong. Tama ba? Anyway. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen.
So be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Let's stick to our plan. Yan ang propaganda niya. Let's stick to the plan. Sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Yan ang propaganda po ng mga nausog na ang ginagawa daw ng Marcos administration at ng Congress lalo na stick to the plan to destroy Inday. Self-destruction po ang ginagawa ninyo kasi ayaw ninyo magpaliwanag sa Kongreso kung paano ninyo ginamit yung kwarta. Self-destruction tulad ni Pacquiao. Self-destruction. Yung tatay mo ganun din. Self-destruction. Lahat kayo self-destruction ang ginagawa. Gumawa kayo ng kasiraan. Kaya kayo nasisira. Walang plano kayong sirain. Kayo yung sumira sa sarili ninyo. Yan ang katotohanan yan. Kaya sabi po ni Saldico, yung pondo para sa social services ng OBP, ililipat na lang sa mga line agencies. Ang ititira kay Inday po, yung sa sweldo na lang. 120 million yata o 130 million yung ititira. So tama lang yun po para to protect yung pondo ng bayan na hindi po mapunta sa kung ano-ano. Na hindi man niya po kayang ipaliwanag kung paano ginastos. Ayan po sabi dito ni Saldico. I-rekomenda ni House Committee on Appropriations Chair Eli Saldico na ilipat sa line agencies gaya ng DSWD at DepEd ang pondo para sa social service ng Office of the Vice President. Ito ay sa gitna na rin ng posibleng hindi tamang paggamit ng pondo, hindi ng OBP at ng DepEd, salig na rin sa inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa 2023 Annual Audit Report nito. Maging ang ibang mga mambabata suportado ang paglipat ng socio-economic projects ng OBP sa mga line agencies upang maiwasan ang pag-uulit ng programa na ibinigay ng line agencies ibinibigay. Halimbawa nito, ang Medical and Burial Program, Libreng Sakay, Program Kalusugan Food Truck, Disaster Operations, Magnegosyo Taday. Yung kalusugan food truck po, ang daming nasisirang pagkain. Magnegosyo Taday na maaring ipasok na sa programa ng PhilHealth, SSS, GSIS, DSWD, DTI, DepEd at kahit mga LGU. So tama lang po mga kababayan ang desisyon na to ng Congress. Pakinggan natin yung sinabi po ni yung buwelta ni Congressman, ako Bicol Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations, sa mga pinagsasabi po ni Inday. Ito siya. Ang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president
sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ng bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba ang iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiya niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang inter-branch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aid tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan
ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso? Nanonood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.